Sa previous episode, napag-alaman natin na sa mundong ito ay nagkakaroon ng peking paligsahan ang mga grupo ng Keepers laban sa mga Fighters. Tuwing linggo nila itong ginagawa para magbigay ng aliw sa mga tao habang ipinapakita nilang inililigtas nila ang mundo. Kaso lang, sawa na ang mga Fighters sa peking pagtatanghal na ito at gusto na nilang kumalas at tapusin na ang ganitong katarantaduhan, dahil dito gumawa ng hakbang ang iba para makagawa ng paraan para makaalis at ganap na mawala na ang ganitong paligsahan. Subalit di nagtagumpay ang mga ito at humantong lamang sa tuluyan na pagkamatay nila, pero di pa rin nawalan ng pag-asa ang iba na balang araw ay matatapos na ang pakitang tao na pagtatanghal na ito at magkaroon ng kalayaan ang halimaw at mga tao. At sa pagpapatuloy, sa tunog ng kampana ay personal na tinukso ng mga Victorious Ranger si Kyosuke dahil sa kanyang pagkakamali na hawakan ang susi at hayaan itong maagaw ng mga kalaban. Sinabi ni Angelica sa lalaki na sumali lang siya sa Ranger Force para mapansin ng mga babae kaya't isa siyang walang kwentang duwag. Samantala, bilang taga-bilang ng oras ay pinili ni Angel na lapitan ang mga nanalo at batiin sila sa kanilang tagumpay. Aminado sa kanyang pagkatalo kaso ginagamit lang niya ang talumpati na ito para maagaw ang susi pabalik habang dumadating ang ibang miyembro ng unang koponan. Tinanong niya ang leader na si Kai kung isa bang pandaraya kapag kunin ang susi pagkatapos ng tunog ng kampana, ngunit ipinaliwanag ni Kai na hindi pa natatapos ang ikalawang araw at binanggit ni Yora ang tunog ng kampana kaso walang ibang nakarinig maliban sa kanya at kay Angelica. Kaya tumingin sila sa pangalawang koponan at napagtanto na may binabalak ang mga kalaban, walang sinayang na oras ang nakalimutang koponan at tumakbo sa karera, hinahabol ng mga pinaka-promising na kandidato ng eksaminasyon. Mas maaga pa ay hiningi ni El kay Remar na patunugan ang alarm dahil alam nito ang mga kagamitan, alam ito ni Angel kaya nagboluntaryo siya bilang tagapagbigay ng oras at pagkatapos ay sinimulan na ang plano at ngayon, kailangan nilang hanapin ang paraan para maantala ang mga humahabol. Kaya't naiwan sina Ran, Maru at Angel habang pinapaatras ang natitirang miyembro at sa kabila ng pagsisikap ay hindi napigilan si Kai ng mga kalaban at nagpatuloy siya sa kanyang pagtakbo at dahil dito, hiningi ni Kyosuke ang susi para protektahan ito kaya pinagkatiwala ni Sakurama ang tagumpay sa taon na iyon. Ang pangunahing layunin ng grupo ay protektahan ang may hawak ng susi at sa kalagitnaan ng gulo, nag-away sina Sakurama at Kai at nakita ni Ishikawa ang pagkakataon na tamaan ang kalaban na may dalang susi at nasugatan pa ni Sakurama ang binti nito, ngunit nataman ang kamay ni Kuruso at nahulog ang susi. Kasama ang ranger sa tabi niya, tumalon sila ni Angelica para kunin ang susi hanggang sa tumunog ang huling kampana na nag-utos ng pagtatapos ng laban at kasunod ng tunog ng kampana. Nagdiwang sina Ran at Angel habang hawak ni Kuso ang susi na parang isang bagong silang na sanggol. Sa panganib ay ipinahayag ni Sakurama na dapat maghanda ang lahat para kinabukasan dahil kukunin nila ang natitirang 4 na susi. Sa ibang sulok ng base ay ipinagpatuloy ni Lord Peltola ang kanyang paglalakbay sa mga koridor, nagbabanta sa isa pang Blue Ranger. Patakbuhin sana ng halimaw ang tao nang mailigtas niya ang babae at sinabing tumakas. Ngunit ayaw iwan ng ranger ang kanyang kasama kaya't binasag ni Peltola ang kanyang ulo at nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng isang leader na tulad niya doon, ngunit hindi ito sumagot. Bumalik si Pela na may tanong at nagtanong ulit si Pela kung ang baguhan ang malaking masama na nagdudulot ng kaguluhan dito. Sinabi niya na maaaring siya nga kaya't ininsulto ng nilalang ang babae, sinasabing hindi angkop sa kanyang katayuan ang kanyang posisyon at na hindi siya kasing bata ng kanyang itsura. Nakikita ang texture ng kanyang balat, inisip ng Diyos na nahihirapan siyang panatilihin ang kanyang kasalukuyang anyo bago ito lumala at inutusan niya ang ranger na yumukod, hindi siya handang sumuko at sinabing magiging maganda pa rin siya kahit matanda na siya. Kasunod ng sinabi niya ay ipinakita niya si Yumo ang kanyang banal na artifact, nang hindi man lang gumagalaw at para kay Peltola ay ang reaksyong ito ay nakakatawa habang ang malaking pagsabog ay lumamon sa buong koridor. Balik sa mga nanalo ng eksaminasyon ngayong gabi ay pinasalamatan nina Sakurama at iba pa, lalo na si Rimuro sa pag-aayos ng aparato at dahil sa galing ng Blue Ranger, tinanong ni Kuso kung bakit hindi siya sumali sa Yellow Squadron at habang si Kuso mismo ay nagpapalit ng kulay kasama ang kanyang kasama. Sinabi ni Angel na magiging masaya siya sa Green Squadron habang inamin ni Sakurama na magiging angkop sila bilang Dragon Guardians. Tinanong ni Angel kung nasaan si Shippo at ito ang malakas na miyembro ng Pink Squadron, dahil ikalawang araw na ngayon at hindi pa siya nagpapakita.
Kaya nagdesisyon sina Angel at Kuso na hanapin ang huling miyembro ng team at iniwan ang iba. Nang nag-iisa na sila ay tinanong ni Rimuro kung si Sakurama nga ba talaga si Sakurama, nais malaman kung bakit naroon ang isang mandirigma. Pinagbantaan ng kamatayan ang kasama kaso hindi naniniwala si Rimuro na kayang patayin ng pekeng Sakurama ang kasamahan niya. Sinabi niya kay El na tapusin ang kailangang gawin at sumali muli sa grupo at maya-maya, natagpuan ng team si Shippo na parang bangkay at deliryo na nagsasalita na ang kanyang lakas ay parang sa isang langgam, at kahit gaano karami ang magtipong langgam ay hindi nila kayang labanan ang isang dragon. Sa kabila ng kakaibang pagbagsak ng kanilang kasama, binigyang diin ni Rimuro na nakabuo siya ng isang napakatibay na team, halimbawa si Angel at Kubo ay nalampasan ang sakit ng malubhang pinsala at lumaban sa kinatatakutang baguhan. Bukod pa dito si Kuso ay napakahusay sa pagtakas, pangunahing responsable sa pagkuha ng susi para sa team at ang panghuli, wala sa mga ito ang magiging posible kung wala si Sakurama kaya't ipinangako ng Blue Ranger na protektahan siya, kahit sino pa siya. Dahil dito ay gusto nilang kumpletuhin ng team si Shippo dahil magkakasama, masiguro nila ang tagumpay at makapasa sa eksaminasyon at pakiramdam na hindi na masyadong mahina. Naghanda sila ni Shippo para bumalik sa top form ngunit hindi pa rin siya naniniwala na maabot niya ang kahangahangang anyo ng pink rookie na si Neso. Gayunpaman, binalaan siya ng kanyang mga kasama na hindi niya kailangang harapin ang rookie dahil ang susi ay nasa elite team. Ang mga salitang ito ay parang musika sa tenga ng Pink Ranger na muling bumalik sa kanyang orihinal na lakas at nangakong wala ng kalaban para sa kanya mula ngayon. Samantala ay pinanood ni Sakurama si Ishika na inaalalayan si Angelica dahil sa pagkawala ng susi, binibigyan ng mapanlinlang na yakap ang babaeng sobrang sinisisi ang sarili sa pagkatalo at nagtataka si Rimuro kung seryoso ang usapan ni Kuso tungkol sa pagsali sa Yellow Squad. Nang kumpirmahin ito ng kaibigan, naalala niya ang kanyang kabataan kasama si Urab at sinabing kausapin niya ang instructor. Sa daan ay nakasalubong niya si El at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanya na matuklasan ang kanyang talento. Nakakatuwa para sa fighter na ginagamit lang niya ang mga iyon hanggang sa makita niya si Kuso na naglalakad mag-isa sa isa pang koridor. Sa sandaling iyon ay napagnilayan ni Rimuro na si Urab ay parang bayani sa kanya, pero ngayon ay nagpasya siyang maging sarili niyang bayani. Sa kalagitnaan ng pag-iisip, nakita niyang nasa panganib ang kasamahan laban sa dalawang halimaw kaya tumakbo siya sa takot. Ang baguhan ay nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng pagtawag ng elevator ngunit binugbog ulit siya ni Peltola, na nagnais iligtas ang kanyang mga nawawalang tupa isa-isa na simula sa kanya. Biglang dumating si Rimuro na may lumilipad na sipa at pumwesto sa harap ng kanyang kasama. Habang dumating ang elevator sinabi niya kay Rimuro na umalis kaso itinulak ng bata ang kanyang kasama sa elevator na nag-close mag-isa. Laban sa dalawang banta, naalala ni Rimuro na sumali siya sa Ranger Force para ipagtanggol ang mga mahina at kaya't inatake niya si Peltola, ngunit bumawi ang halimaw at bago pa man niya matanggap ang isang atake gamit ang espada mula sa kalaban. Nagulat ang Diyos na nasugatan siya ng isang mas mababang uri kaysa sa isang Dragon Guardian, kaya't nagplano siyang mag-isolate sa isang sulok hanggang sa makarecover, iniiwan ang paglilinis sa kanyang tauhan na si X, na nakamasid kay Rimuro na lubhang nanghihina sa lupa. Samantala ay narinig nila ang isang pag-uusap sa pagitan ng isang kakampi at kalaban kung saan inanyayahan ni Ishikawa si Kuso na sumali sa kanyang koponan kapalit ni Angelica. Labis na nasabik si Kuso na sumali sa elite group ngunit pinaalalahanan niya ang kalaban na ang susi na ibibigay niya ay hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga kasama na tumulong sa kanya na makuha ito. Pinilit ni Ishikawa na ito ang kanyang pagkakataon na sumali sa opisyal na Ranger Force at pumayag siya dahil mananalo siya sa kompetisyon at mapromote. Sa pagsabing iyon ay inihayag ni Sakurama ang kanyang sarili at binati ang kanyang mga kasama sa kanilang katapatan at pinuri ang pagtatangka ng kalaban. Umalis agad si Kuso habang nag-iisip siya na kailangan niya ng mga hangal na tao sa kanyang koponan tulad ng tao na iyon. Ilang sandali pa ay iniimbestigahan ng iba pang baguhan ang mga kalat na dugo sa buong base. Iniisip na ito ay sa kasamahan kaya't nagpadala sila ng emergency signal sa HQ at umaasa na gumagana ang transmission dahil ayaw ng bisita na payagan ang pakikipag-ugnayan sa pamunuan. Sa harap ng mga katotohanan, isinasaalang-alang ni Souri na ipagpaliban muna ang pagsubok ngunit pinaalalahanan sila ni Kanan na hindi dapat malaman ng mga baguhan ang anumang tungkol dito, dahil ito ay isang confidential na usapin.
Sinabi ni Toita na nagbukas na ang hunting season para sa Diyos at sa reject route. Tiniyak ni Shu sa kanila na hindi na sila dapat matakot dahil nandito siya para malutas ang problema gamit ang kanyang lakas na katumbas ng 100 lalaki, at sa Matt ay ipinaalam niya na sila ay 105 laban sa 5 na nangangahulugang isang malaking kalamangan. Itinuro ni Angel na ngayon ay 104 na lang sila kaso bumalik ang huling miyembro mula sa Abu matapos harapin si Peltola. Pagkatapos ay muling nagkita ang dalawang koponan at pinaalalahanan sila ni Ishikawa na mayroon silang 4 na susi, habang ang kalaban ay may 1 lamang. Kaya't kung sino man ang unang makakalikom ng 5 ay siyang mananalo. Iminungkahi ni Sakurama ang one-on-one na laban gamit ang Dragon Device ngunit walang dayaan. Ironic na natagpuan ni Urab na pinag-uusapan ng taong ito ang tungkol sa dayaan. Bukod pa rito ay hinabol niya ang kanyang kaibigan at sinabi ni Rimoro na hindi niya iniwan ang kanyang kasama dahil kailangan nilang maghanda para harapin ang isa't isa. Para sa Green Squad ay tinanong ni Ishikawa kung kamusta ang binti ni Angel at sinagot niya na maayos na ito, ngunit nahanap niyang kakaiba na tinulungan siya ni Ishikawa na maglakad noong araw ng pinsala kahit na itinuturing na niya itong kalaban. Isang simpleng tao si Ishikawa at nais niyang huwag nang palakihin pa ni Angel ang mga bagay at sumuko na lamang, ngunit hindi nagustuhan ni Angel na minamaliit siya at sa Red Rivals ay inakusahan ni Sakurama si Kai ng pagtataksil, sinasabing maaari itong gawing halimaw subalit iginiit ni Kai na may mga dahilan siya para ibigay ang lahat ng makakaya niya at maging isang ranger, hindi tulad ng kalaban. Dagdag pa ni Sakurama na ang insidente sa nakatatandang kapatid ni Kai ay hindi gawain ng isang leader dahil matagal nang wala ang mga ito. Nagalit ang ranger nang mabanggit ang kanyang kapatid ng kalaban at nangakong patutunayan ang pagkakaroon ng mga leader. Pagkatapos ay binunot ni El ang kanyang espada na naglabas ng malakas na alon ng enerhiya na ikinagulat ni Kai. Dati ay ipinasa ni Angel sa kanya ang natuklasan ni Rimuro nang i-dismantle ang alarm device at isang bagong uri ng sandata na perpekto para sa short-range combat, na tinatawag na explosive form. Gamit ito ay napapanatili ng mandirigma ang kalaban sa depensa laban sa ganoong kapangyarihan, matapos mag-intensibong protektahan laban sa espada. Nagkaroon ng ideya si Cheyenne na magpaputok sa kanyang smoke chamber upang takpan ang kalaban at iwan itong vulnerable sa isang long-range shots. Natatakot na mapatay, nagbigay si Sakurama ng isang matinding suntok na sumisira sa lupa at pinabagsak ang kalaban at sinusupil ito, pagkatapos ay tinangkang pilitin ng Peking Ranger ang kalaban na aminin na sinisi niya ang mga lider na halimaw dahil hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang kapatid, ngunit sumagot si Kai na narinig na niya ang kalokohan na ito simula nang bata pa siya. Nang bata pa si Kai, hindi siya pinaniwalaan ng Red Guardian nang sinabi niyang isang leader ng mga halimaw ang pumatay sa kanyang kapatid, bilang tugon ay sinabi ng Ranger na ang kapatid ng bata ay hindi kailanman karapat-dapat maging isang Ranger, kaya't namatay siya sa isang mahinang mandirigma. Dahil dito ay nangako si Kai na maghihiganti, hindi lamang laban sa mga leader kundi pati na rin sa Ranger Force mismo at sa pagkarinig nito ay nakita ni El ang kanyang sarili sa tao na iyon kaso pinapabagsak pa rin siya ulit. Ilang taon na ang nakalipas, pumasa ang kanyang kapatid na si Cheyenne sa pagsubok upang maging isang ranger at sa parehong araw, nagbigay siya ng regalo sa kanyang bunsong kapatid na naghangad hindi lamang na maging kalaban ng mga halimaw kundi pati na rin ang lahat ng kawalan ng katarungan sa mundong ito. Ngayon na pinukpok ni Kai ang kanyang saber sa bato sa galit dahil natalo siya sa napaka-injustice na paraan, pagkatapos ng isang huling suntok sa buong lakas ay aksidenteng na-activate niya ang isang device na katulad ng explosive form ni Sakurama. Sa ganoong pagkilos ay naging pantay na ang laban ng mga kalaban, samantala ay natagpuan ni Draghi si Isom na sugatan sa isang sulok ng base at tinanong kung isang leader ba ang may gawa nito at di sinagot ang tanong, hiningi ng babae sa alaga na ipaalam sa Blue Guardian ang nangyayari. Balik sa pagsusulit ay inutusan ni Angel si Ishikawa na lumabas mula sa kanyang hideout, ayaw isuko ni Ishikawa ang kanyang pwesto dahil hindi niya inakalang magiging napakalakas ng kanyang kalaban. Sa Pink Squadron, si Shippo ay labis na humahanga sa kanyang espada at ipinagyabang ang kapangyarihan nito at nagpo-pose na nagpapakita ng kanyang malalaking kalamnan. Sa gitna ng mga kalokohan na ito ay hindi matiis ni Ren ang mga kwentong walang kwenta ng kalaban kahit na alam niyang wala siyang tsansang manalo kung magpapatuloy ang laban sa ganitong bilis. Kaya't nagpa siyang sumuko na nag-iwan kay Shippo na ganap na naguguluhan at sa laban ng mga dilaw. Inamin ni Kuso na masyado siyang simplistic sa pag-iisip na maging isang guardian na parang isang trepeo,
pero ngayon ay naiintindihan na niyang mabuti na sa titulong ito ay maipapakita niya ang kanyang kagandahan sa lahat ng kababaihan sa mundo, na siyang kanyang pinakamalaking hangarin. Kaya't pinangalanan niya ang kanyang layunin na Operation Yamato Kuroso's Harem. Hindi mapigilan ni Angelica ang madismaya sa asal ng lalaki at sa parehong oras ay disigurado si Urab kung kaya niyang harapin ang kanyang matalik na kaibigan mula sa Blue Platon na si Rimuru, sa kabila ng masamang miasma na nagmumula sa kaliwang mata ng kanyang kasama. Sa kabilang banda, nag-all out si Kai laban sa Peking Sakurama na itinuturing na napalakas niya ang kanyang sandata dahil sa swerte. Tumangging sumuko si Angelica sa harap ng isang lalaking ang nais lang ay sumali sa puwersa para sa mga pathetic na dahilan, kaya't sumugod siya laban kay Kyuso na madaling napatumba siya gamit ang kanyang pinakamalakas na kagamitan. Matapos mabagsak ang babae, nakita ng dalawang kalaban ang pagdating ni Rimuru sa koridor na may dalang bloki na may kakaibang kalmado. Tinanong niya si Kuso kung hawak pa niya ang kanyang susi at kinumpirma ng kasama na oo. Pagkatapos ay tumingin si Rimuru ng diretso sa kalaban at sa sandaling ito, naalala ni Angelica ang kanyang kabataan kung saan palagi siyang nag-iisa at hindi sapat ang kanyang lakas upang mabuhay mag-isa, pinapanood ang palabas sa TV ng Dragon Guardian at hinahangad niya na hangaan siya ng lahat. Motivated ng ganitong pag-iisip, bumangon siyang muli at hindi umatras sa harap ng dalawang kalaban, gayunpaman nang umatake siya kay Rimuru ay nadisarmahan siya ng blue at malapit nang tapusin siya sa counter-attack. Kaso pinigilan ito mismo ni Kuso sa pamamagitan ng pagharang sa harapan ng kalaban. Inalis ni Rimuru ang sinasabing kasama sa harapan at ibinalik ang kanyang atensyon sa babae hanggang sa sumuko si Kuso sa laban, na binibigay ang tagumpay kay Angelica at walang reaksyon sa deklarasyon na ito. Inutusan ni Rimuru ang dilaw na ibigay ang susi na agad naman nitong ginawa. Sa pag-alis ng Blue Element, tinanong ni Angelica kung bakit ginawa ng kanyang kalaban iyon at pagkatapos ay inamin niya na hindi siya nais sumali sa puwersa dahil sa anumang harem, kundi upang gumawa ng ganitong mga hakbang. Pagkatapos ng lahat, hinahanap niya ang lahat ng kababaihan sa mundo kaya't walang saysay na saktan ang isang magandang babae tulad ni Angelica para lang makapasa sa pagsubok, bagaman ay nagagalit ay lumayo ang babae mula sa nakakatawang paliwanag na iyon. Tiyak na mas marangal ang kanyang motibasyon kaysa sa kalaban. Samantala ay patuloy na pinag-flex ni Shippo ang kanyang mga kalamnan habang hawak ang kanyang nagniningning na espada, ngunit matapos itong nakaon ng matagal ay naubos na ang lahat ng enerhiya mula sa device at alam ito ni Ren, kaya't binaril niya ang maskuladong lalaki upang ideklara ang kanyang tagumpay subalit ang projectile ay tila nakikiliti lamang siya. Sinimulan niyang walang awa na barilin ang dibdib ng lalaki kaso walang nangyayari at habang nawala ang usok mula sa mga putok, napagtanto ni Shippo na ang tanging mapagkakatiwalaan sa buhay ay ang ating mga kalamnan at sa pag-iisip na iyon, naghanda siya ng isang nakakatakot na suntok patungo kay Ren na sa pagkakataong ito, sumuko na talaga sa huling sandali. Upang patunayan ito, iniabot niya ang susi sa maskuladong kalaban na huminga ng malalim at naglabas ng isang tawa ng tagumpay na narinig ng lahat sa pagsasanay, ngunit tulad ng espada ni Shippo na naubusan ng enerhiya, ganoon din ang nangyari sa aparato ni Angel. Hindi nagsayang ng oras si Ishikawa at sinubukan na tamaan ang babae kaya't nagmadali siyang magtago, sa katunayan ay may natitirang enerhiya pa ang kanyang sandata kaso kailangan niyang gamitin ang explosive form sa tamang sandali upang hindi ito masayang. Pumasok siya sa isang kotse upang maging mas ligtas habang nag-iisip ng plano, ngunit doon mismo nagtatago ang kanyang kalaban at nagkomento si Angel na hindi niya inakala na matatagpuan si Ishikawa doon at natatawa ang kalaban na hindi naisip ni Angel na siya ang tatayo sa harap sa labanang ito, matagal na siyang lumalaban sa madilim na underground na ito kung saan ang mga Rangers ng kanyang henerasyon ay nagretiro isa-isa. Bumalik silang lahat sa kanilang mga pamilya at namumuhay sa pekeng kapayapaan na hindi pinapansin ang Flying Fortress sa ibabaw ng kanilang mga bubong. Iba si Ishikawa sa kanila dahil alam niyang ang kanyang misyon sa mundong ito ay labanan ang kasamaan at protektahan ang pandaigdigang kapayapaan. Isinasakripisyo ang sarili upang gawin ang maruming trabaho na iniiwan ng iba upang mabuhay ng ligtas. Gayunpaman kahit na may baril na nakatutok sa kanyang ulo, sumagot si Angel na walang pinagkaiba si Ishikawa sa iba at ayon sa kanya, lahat ay lumalaban at hindi tulad ng Ranger na nagpapanggap lamang na lumalaban. Naramdaman ni Ishikawa ang kanyang ego na nasaktan at nagsimulang mas matindi ang pagbanta sa kalaban, ngunit hindi umatras si Angel at sinabing kung talagang may determinasyon ang lalaki gaya ng sinasabi niya, matagal na siyang patay.
Pagkatapos ay inactivate niya ang explosive form at pinasabog ang kotse at itinapon si Ishikawa palabas, samantalang halos nawalan na ng kakayahang gumalaw si Angel at natapos pa rin niya ang kanyang misyon na magbigay ng oras. Bigla habang ipinagdiriwang ni Ishikawa ang pagkakaroon ng Green Key, lumitaw si Shippo sa likod ng kalaban at pinuri ang pagtindig ng kanyang kakampi sa laban, na kanyang sinagot ng may malaking hirap sa pamamagitan ng isang okay na gesture. Samantala si Nakai ay naglaban sa pinakaintensibong labanan sa lahat, nakamit ni Kai ang isang napaka-destroying na pagganap gamit ang explosive form na lumikha ng maliit na crater sa lupa kung saan nagtagpo ang kanilang mga espada ng kalaban. Sa isang paraan ay nawala si Sakurama mula sa kanyang kinaroroonan dahil kinailangan niyang gamitin ang kanyang kakayahan bilang halimaw upang makaiwas sa pagkatalo. Hindi maintindihan ni Kai kung paano nakatakas ang kalaban mula sa atake na iyon, ngunit hindi iyon nagpapayanig sa kanyang paniniwala na susunugan niya ito at tinutuya ang kay-abangan ng tao at sinabi ni El na tanging ang isang hangal lamang ang hindi kukwestiyonin ang paniniwalang iyon, ngunit malinaw na sinabi ni Kai na hindi niya kailangang marinig iyon mula sa bibig ng isang hangal. Sa loob ay naiintindihan ng mandirigma ang mga motibasyon ni Kai, kaso hindi siya maaaring sumuko sa kanyang buong plano at alam niyang kailangan niyang talunin ang batang iyon upang makausad. Kaya't muli siyang sumugod at sinundan ni Kai hanggang sa sumingit si Ren sa laban at pinapabagsak ang kalaban. Habang nawawala ang mas maraming dugo, nakahandusay si Isom sa ulan sa labas ng pasilidad habang isang matandang alaala ng kanyang pagpapakilala bilang baguhan ang umaalingaw-ngaw sa mga tainga ng Blue Guardian. Nagmula dito ang kay-abangan ng Guardian, sinasabing ang kanyang squad ay namatay na dahil ang isang batang babae tulad ni Isom ang kanyang pinakakwalipikadong tauhan. Mapagpakumbabang sinabi ni Isom na hindi dapat mag-asal ng ganito ang kanyang master dahil ang isang Dragon Guardian ay hindi kailanman dapat kakatakutan ng pangkalahatang publiko. Malinaw na sumigaw ang lalaki sa baguhan na karaniwang nangyayari tuwing kailangan niyang makipag-usap sa kanyang nakatataas, saan man naruroon ang Guardian ay palaging nasa likod niya ang Ranger upang magbigay ng tamang payo. Isang araw ay humarap siya sa isang sitwasyon na puno ng karahasan na gaya ng dati, at ginagawa ni Isom ang kanyang trabaho na mapakalma ang boss subalit nakita niya ang isang patay na kuting sa gitna ng kaguluhan at itinuro ang kanyang daliri sa mukha ng Guardian, pinagbawalan siyang makipag-usap sa mga tao mula ngayon. Ngayon sa bingit ng kamatayan, sinabi ng baguhan na ginawa niya ang lahat upang maiwasan na mami-misinterpret ang kanyang Guardian, habang pinag-uusapan siya ay lumitaw ang Supreme Leader ng Blue Squadron at inamin ni Izumi na siya nga ay isang bayani. Sa paligid nila ay nag-aalala ang iba pang kasamahan sa platon para sa kanilang kaibigan habang binabalaan niya na ang iba pang miyembro ng Blue Squadron ay nasa ilalim ng lupa at iniabot niya ang isang cartridge, hinihiling sa lalaki na iligtas silang lahat. Agad na ipinakita ng Guardian ang kanyang banal na artifact, ang Blue Dragon Leviathan na bumagsak sa lahat ng mga layer ng sahig patungo sa test area na puno ng tubig, sa malaking pagsisikap ay naiwasan ni Rimuro ang pagkalunod. Pagkatapos ay lumapit ang Guardian at tinanong kung siya ba ang nanakit sa kanyang kasama at sa alinmang paraan, sa pagtingin sa miasma na nagmumula sa mata ng Ranger ay idineklara ng leader ng Blues ang parusang kamatayan para sa traidor. Habang napapansin niya na ito ay si D sa katawan ni Rimuro at si Lord Pelo ay nasugatan sa laban, iniutos na ipagpatuloy ang gawain na kanyang sinimulan bilang isang mabuting alipin, tumayo siya sa harap ng Guardian ngunit masyadong malakas ang kalaban para labanan niya. Matapos magdusa ng mga unang atake ay bumalik siya sa kanyang anyong halimaw at nagtangkang tumakas ngunit naputol ang kanyang mga binti at natusok sa likod ng isang bakal na baras, hawak ng kalaban ang Guardian na handang tapusin ang pagdurusa ng mandirigma kung isusuko niya ang kanyang master, kaso hindi siya handang gawin ito kaya tinorture ng Ranger ang babae upang makuha ang sagot, na nagdudulot ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanya. Sumigaw siya na tumigil na ang lalaki subalit patuloy niyang itinusok ang mga bakal na baras sa bihag, sa loob ay naramdaman niya ang sakit at isang malaking duda kung sino siya at bakit pa siya lumalaban at noong araw na nakilala niya si Lord Pila, sinabi nito na iniisip siya bilang isang mahal na anak at dahil wala siyang pangalan ay ipinakita ng Diyos ang isang malaking screen na may 2 X na magkatabi na mayroong 10 bakal na baras na nakabaon sa kanyang katawan. Paulit-ulit niyang binibigkas ang kanyang pangalan ng may kahirapan habang naghahanda ang Guardian ng isa pang suntok laban sa kanya, gayunpaman ay isang malakas na sinag mula sa explosive form ang tumama sa truck at pinigilan ang atake, na nagdulot ng galit sa leader ng Blue.
Biglang lumitaw si Sakurama na humihingi ng paumanhin at sinasabing hindi niya alam na ang Blue Guardian ang nasa loob at kasabay nito, tinawag niya ang pangalan ni Rimuro bago bumalik sa track at binalaan ng Guardian na isa pang insidente tulad nito at papatayin niya ang kandidato kaso patuloy na nang-aasar siya, binibigyang diin na anumang uri ng karahasan ay makatarungan upang tulungan ang mga kasama. Tinanong ng Guardian kung ano ang ginagawa ng taong ito doon at sumagot siya na nandito siya upang tulungan ang kanyang kasama. Sinubukan ng Elite Ranger na bawiin ang kanyang artifact ngunit pinigilan ito ni Sakurama gamit ang kanyang espada. Hindi makapaniwala at napansin ng leader na iyon ay ang explosive form ng Yellow Squadron habang inilagay niya ang lahat ng kanyang kahihiyan, determinasyon at kawalan ng pag-asa sa suntok na ito na unti-unting nagpapasuko sa kalaban. Umaasa siya na talagang ang mapapatay niya ang napakalakas na kalaban na iyon at pinapasigla niya ang kanyang kasama na bumawi para sa lahat ng mga kasama na pinatay ng halimaw na iyon. Sa isang kate ay itinulak siya ng isang protection na kalasag mula sa Blue Guardian na na-trigger mula sa cartridge na ibinigay sa kanya ni Izumi ilang sandali pa lamang. Sa sandaling ito ay napagtanto ng Guardian na hinaharap niya ang kapatid ni Rosa at nakaramdam pa siya ng awa sa pagkawala ng isang mahal sa buhay subalit idineklara pa rin niya ang katapusan ni Hibiki. Samantala ay iginiit ni Min na naintindihan niya ang isang mahalagang bagay habang tinawag ng Guardian ang Leviathan upang ipakita ang kanyang buong lakas, nagnanais na sana naroon si Izumi upang makita ang kanyang paghihiganti na natutupad. Biglang lumitaw si Rimuro upang iligtas si Ellen sa oras at matapos silang lumayo, binalaan ng maikli na hindi nila kayang harapin ang ganoong kapangyarihan at isang seahorse na nakabalot sa bula ang dumating sa dalawang kasama, nagdulot ng isang pagsabog ng tubig na pumipigil sa muling pagkabuo ni X sa pamamagitan ng malubhang pinsala nito. Gamit ang ilang mga explosive tulad ng huling ito, inatake muli ng Guardian si Sakurama na tumakbo ng magagawa niya. Iniisip na ang lahat ng kapangyarihan na ito ay nagmula sa banal na artifact at kaya't tinamaan ito ng harapan, nagpapataw ng isang pagsabog pagkatapos ng isa pa. Pinilit ng Elite Ranger si Ellen na bumagal kaso pinaandar ng kanyang kasama ang accelerator ng buong lakas at nagagalit habang sumakay siya sa isang kotse, pinasabog ang sasakyan at itinapon ang mandirigma. Pagkatapos ng impact sa katawan ng Ranger ay nakita ni Sakurama ang kanyang kasama sa lupa at walang kapangyarihan. Sinabi niya na magpahinga na habang siya na ang haharap sa kalaban ngunit inamin niyang natalo na siya, sinasabing imposible ang talunin ang taong iyon. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.